Na. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Pasensya na po kayo at nagkaroon ng power interruption. Hindi po din namin kagustuhan. At ituloy po natin ang ikatlong dahilan kung bakit hindi kaagad matanggap ng iba. Kahit maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Dahil po sa nauna ng pinaniniwalaan. Meron na po silang naunang pinaniwalaan sa halip na bayaang ang Biblia ay magsalita para sa kanyang sarili. Tandaan po natin, the Bible interprets itself. Ang ikaapat po ay dahil sa naituro na ng iba. Meron na pong ibang naituro. Ganito po ang sinabi ng ikalawang Timoteo, kapitulo 4, talatang 3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata. Narito po, sinabi pa ni Pablo sa sulat niya kay Tito 1:14, ganito po ang ating mababasa, na huwag mga kinig sa mga kasa ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Ano po ibig sabihin nito? Ang natutuhan po nila is sinsay. Ibig sabihin po ng sinsay ay lihis sa katotohanan. Yan po ang ikaapat na dahilan. Ang ikalima po ay ito, ang panghahawakan sa di lubos na nauunawaan. Marami po kasi mga ngaral at tinatawag na Kristiyano, kahit hindi po naunawaan ang kanilang tinuturo, ay nanghahawakan. Kahit hindi nila naunawaan. Meron nga po akong isang manggagawa ng Diyos na narinig na ganito sinabi niya. Na mapag-usapan po ang patungkol sa rapture. Mamaya ipapaliwanag po nating kasamang pastor, Pastor June, yung apat na views o pananaw. Ang sabi niya po, basta daw siya ay pre-trib, maghalo na daw po ang balat sa tinalupan. Isipin nyo, naninindigan siya doon sa kanyang paniniwala. Kahit hindi nila lubos na nauunawaan. Kaya't ganito pang mababasa natin sa banal na kasulatan, sa mga susulat din, sa pagsusulat, pagtuturo ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 1 ang talatay 7. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagamat hindi nila natatalastas, kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Yung kanilang pinapatunayan, hindi naman nila naunawaan. Yan po ang dahilan. Kaya po hindi kaagad madaling matanggap ang katotohanan. Talaga pong may mga katuruan sa banal na kasulatan na hindi abot ng ating kaunawaan. Mahirap unawain, pero hindi po sinabing imposibleng maunawaan. Mahirap lang maunawaan. Kaya nga po sinabi ni Pablo, ni Apostol Pedro, sa ikalawang Pedro 3:18, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, magsilago, abay, lumalim ang kaalaman. Hindi po sasabihin niya kung ang salita ng Diyos ay imposibleng maunawaan.
Sa aking pasamantalang pagtatapos, ganito po ang aking masasabi. Malaya ang tao na manindigan at isiping siya ang tama sa kanyang paniniwala. Subalit, kailangang ito'y sinasang-ayunan ng mga salita ng Diyos na siyang katotohanan. Juan Kapitulo 17, ang talatay 17. Sabi ng Panginoong Hesus, pakabanalin niyo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya po ang banal na kasulatan ay nagbabala sa pamagitan ng apostol, ng mga apostol, na huwag magtuturo ng ibang aral. Unang Timoteo, Kapitulo 1, ang talatay 3, sapagkat mayroon nga pong ibang mga mangangaral, kahit wala po sa Biblia, o hindi maliwanag na itinuturo, ay kanila pong itinuturo, kahit hindi po talaga yon ang aral na mula sa Diyos. Kaya po ang sabi ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo, huwag magturo ng ibang aral. Sinabi din po sa unang Korinto 4:6, matuto sa kanila na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Kaya po nagkakaroon ng pagtatalo dahil yung pong iba, kahit hindi nakasulat, ay pinipilit na ituro sa mga tao. Kaya naguguluhan ang marami mga tao, lalo na po ang mga Kristiyano. Dito naman sa Apokalipsis 22, talatang 18 hanggang 19, sinabi po ni San Juan na huwag magdaragdag o magbabawas. Ano po ba nagiging bunga? Mababasa po natin kung ano po magiging bunga ng pagbabawas o pagdadagdag. Ganon din po sa Kawikaan, Kapitulo 30, ang talatay 5 hanggang 6, ganito po ang ating mababasa. Kapitulo 30, talatay 5 hanggang 6. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. Huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Pinagbabawal po ng salita ng Diyos ang magdagdag. Mga minamahal na magulang at mga kapatid at mga nagsisipakinig sa hapong ito. Kailangan matiyak po natin kung ano talaga ang sinasabi ng kasulatan. At yan po ay mababasa natin sa Roma Kapitulo 4, ang talatay 3. Kailangan matiyak po natin na ang ating itinuturo ay nakasulat sa banal na kasulatan. Pakinggan po naman natin ang masasabi ng ating pastor na si Pastor June Banyes. Kanya po may babahagi patungkol po dito sa ating paksang pinag-uusapan. So, okay, purin pong Panginoon, sana po ay narinig natin at nakuha po natin yung ibig iparating ng ating pastor patungkol po sa pakikinig natin ng mga aral mula sa mga tagapangaral. At tignan natin, suriin natin kahit po sa banal na kasulatan ay makikita natin sa mga gawa. Nung nangaral po si Apostol Pablo sa isang lugar ng mga taga-Berea, ay pagkatapos po niyang mangaral kanilang siniyasat kung totoo nga at nasa kasulatan ng pinagsasasabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na ho yung pastor. Oh? Gusto nilang tiyakin. Oo, gusto nilang tiyakin. Si Kung Apostol Pablo tinuturo talaga na Apostol Pablo nakasulat. nakaayon sa kasulatan. Nakaayon sa banal na kasulatan. Oo. Di aral lang ng tao. Oo, lalo na alam nila si Apostol Pablo ay galing sa pagiging Pariseo. So, yan ay nasa ilalim ho ng mga Hudayismo. Kaya ho, makikita natin na talagang sinisiyasat nila. Kaya napakaganda po na yung mga talatang yun ang atin pong pinagbabasihan. At yan po yung ating, ang ating pong mga
pinaiiral sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung may magtatanong at hindi namin sagutin, ibig sabihin po nun, hindi natin makikita sa banal na kasulatan ho yun. No? So hindi ho haka-haka, hindi ho mga gawang kwento lang. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral, dahil po ang ating paksa ay sabi nga po, Introduction to Eschatology. So ano po bang ibig sabihin ng eschatology? Ang eschatology po ay isang sangay, no? Isang sangay ng theology o ng teologo. At ang ibig pong sabihin nito ay pag-aaral sa end time. So marami hong mga na tagapangaral ay hindi po kasi nila pinagbubuhusan ng tamang panahon ang pag-aaral dito at hindi nila masyadong talagang dinidibdib ang pag-aaral nito dahil siguro marahil sa kanila minor lang ho ito no? Pero ganun pa man ho ay napakahalaga nito. Alam niyo ba na kapag maliho ang ating paninindigan sa eschatology, maraming mga bagay magkakalito-lito. Katulad ho halimbawa, yung kaharian ng Diyos, pastor. No? So, nagkakaroon sila ng kaguluhan dun sa kaharian ng Diyos at ang Panginoon daw ay darating pa para magtatag ng kaharian. So, yan po, pastor, ay ating pag-aaralan, sasagutin po din natin ang posibleng katanungan nila. Oo. Pero ang tanong ko sa inyo, pastor, kailangan pong aking gusto pong hilingin sa inyo ay may paliwanag nyo sa ating mga tagapakinig na meron pong ilang pag-aaral. Okay. Meron pong uri ng pag-aaral patungkol po sa huling kapanahunan. At nais pong ibahagi ng ating pastor sapagkat pag hindi po natin nalaman ang mga pag-aaral na ito, ay isipin natin ang ibinabahagi sa atin ng iba na parang naiiba nga sa kanilang pakinig, mali. Sapagkat hindi po nila naunawaan na mayroon pa parang iba pang pag-aaral o kaisipan patungkol po dito sa mga huling kapanahunan. Okay. So, kaya pakinggan po natin si Pastor Jun. Kanina po kasi doon sa sinabi ninyo ay meron ng aral 'di ba? Yung ayaw na nilang tignan, ayaw na nilang ikumpara. Ayaw nilang pakinggan. Oo, ayaw pakinggan, ayaw pang ikumpara. May nauna na. Oo. Sa eschatology ho kasi, pag nag-aaral ang isang tao sa Bible school o sa seminaryo, isang bahagi po ng pag-aaral ng banal na kasulatan, kailangan ho nakalinya sa tinatawag na theology. So may mga malalalim na bagay na maintindihan lang mo natin. Kasi pag binasa mo ng diretso kung minsan yung Bible, ay akala natin yun na yung kanyang kahulugan. Pero may mas malalim pa ho palang kahulugan yun na nakabase ho doon sa tinatawag na theology. Minsan nga ho, pastor, ako ay may kausap. Nung ako ay nagsasalita, sabi niya sa akin, ikaw pala ay amillennial. Hindi ko po alam yung mga ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi ako amillennial, kundi nag-aaral lang ako sa Biblia. Pinag-aaralan ko po ang Biblia. Kasi ang katotohanan niya, pastor, hindi pa po ako nag-aaral sa Bible school noon. Wala po ako ng Bible school. At pag pumasok po kayo sa Bible school, kasi kung ano yung kanilang pananaw o yung kanilang view na kanilang tinitindigan, yun lang po yung ituturo sa Bible school. Kahit po doon sa mga nagsusulat ho ng mga aklat, ng mga libro, kung ano yung kanilang pananaw sa tinatawag na eschatology, yun po yung kanilang ituturo. Pero alam niyo po ba na merong 4 na kaisipan sa pag-aaral ng eschatology? At yan po ay tinatawag na school of thoughts. Ano po ba itong school of thoughts na ito? Okay, so isa-isahin natin at susuriin. Actually, ang school of thoughts po ay ito po yung mga aral na makikita natin na nagkakaiba-iba ho sila base sa kanilang pananaw sa banal na kasulatan. At kung paano nila itong iniuugnay sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, ang una pong
pananaw ay ito po ay nasa school of thoughts ng tinatawag na millennialism. Pero ito pong unang bahagi, bago po dumating yung isa pang premillennialism na pananaw, ang unang talagang bahagi nung mga unang siglo pa ho ay ang tinatawag na historical premillennialism na ang mga naniniwala sa ganito pong pananaw ay nagtuturo na si Kristo ay muling paririto bago ang tinatawag na millennium o yung 1,000 taon, no? At itatatag niya ang kanyang kaharian sa lupa o sa Jerusalem sa loob ng 1,000 taon. At ito pong premillennialism, historical premillennialism, yung pong pagdating ng Panginoong Jesucristo ay iniuugnay nila sa bayan po ng Israel. At ang katuparan daw po ng mga pangako ng Diyos patungkol sa bayan ng Israel ay ito po ay magiging ang ano nito ay yung church, no? Kaya iniuugnay nila yung church sa post ng millennium. Kaya nga po post Malaki pagkakaiba. No, yung post po ibig sabihin pagkatapos. Ibig sabihin pagkatapos ng millennium, no? So darating ang ating Panginoong Jesucristo pagkatapos po nung paghahari niya ng 1,000 taon ay tatapusin na ng Panginoon ang lahat. At ito po mga post-millennialism ay ang paniniwala nila, karamihan po ng yung propesiya sa banal na kasulatan naganap na nung unang siglo pa, yung unang siglo, at ang tanging natitirang hindi pa nagaganap yung pagparito na lang ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po ay ang tinatawag na amillennialism, no? Amillennialism. Ang amillennialism naman po ay nagtuturo na ang millennium o ang 1,000 taong paghahari ay hindi magaganap sa lupa o sa Jerusalem. Bakit? Sapagkat hindi ito isang literal o pisikal na paghahari, manapay isang kahariang espiritual. So, ibig po sabihin, sa kasalukuyan, simula po nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ito po yung tinatawag na last days. At nang itatag ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia, ay nagsimula na po doon ang kanyang paghahari. No? So, yan po ang paniniwala sa amillennialism. At ang ikaapat, ang pinakabata, no? Ang pinakabata sa lahat ng paniniwala, ito pong tinatawag nilang bago po ito. Pero ito ay bagong paniniwala. Ito pong tawag dito ay premillennialism, dispensationalism, no? Yung premillennial dispensationalism. Ito ay ang makabagong anyo ng premillennialism na nagsimula sa England noon lamang petsang 1800, no? 1830. Pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay naging tanyag o malaganap sa North America sa pamamagitan po ng tinatawag na yung church na pinangungunahan po ni John Nelson Darby, no? Na ang pangalan po ng church na yon ay Plymouth Brethren. Na ito pong Plymouth Brethren ay nung kanyang mabuo yung aral na ito ng dispensationalism na kinuha niya sa iba't ibang mga tao rin, ay nagkaroon siya ng serye ng mga seminar sa North America na siya namang tinanggap ng mga kapastoran doon sa North America. Nakasama na si... So, pagkatapos po nun ay lalong sumikat po ito nung maglabas to ng Bible commentary o Bible study Bible po itong si Scofield, no? Si Cyrus Scofield. Naglabas siya ng tinatawag na yung Scofield Reference Bible. And then pagkatapos po, itong si D.L. Moody naman po ay nagtatag naman siya ng kanyang paaralan
no? Paaralan ng mga gustong mag-aral ng Biblia na tinawag na Moody Bible Institute, na kung saan ay isa sa mga doktrina na iniaaral nila doon or itinuturo nila. Pagkatapos yung mga natuto, siya namang ipinangangaral. Isa na po dyan ang Assembly of God, Pastor, ano? At saka ang maraming mga churches Pentecostal, ngayon, mga Pentecostal churches. Kasi, okay, pagkatapos po nun, ay nandyan din po yung Dallas, no? Yung Dallas Theological Seminary. Karamihan po nang pumapasok dito yung mga Baptist pastors, yung mga nasa ilalim po ng mga Baptist church. Diyan nag-aral si Oh. Hal Lindsey. At doon po siya nag-aral, si Hal Lindsey, na ito naman pong si Hal Lindsey ay nagakda ng mga aklat, no? Na ito ay sumikat itong inakda niyang aklat, Pastor, kasi The parang katulad ng Ang pamagat niya na The Great Planet Earth. The Late Great Planet Planet Earth, Earth. no? Pagkatapos yung meron pang mga nagsulat pang iba, no? Sila Jenkins, Tim Lahe. si Larkins, yan mga taong yan kaya sumikat ho yung dispensationalism, no? Pero ito yung nasa ilalim din po ng tinatawag na premillennialism. Okay. So ito pong premillennialism, dispensational, no? Yung dispensational premillennialism po ay naniniwala sila na ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay dalawang stages, dalawang bahagi. No? Ang unang bahagi po nung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo ay yung tinatawag na silent rapture. Na wala daw makakaalam noon kundi yung mga tunay na Kristiyano lang. No? Sila lang daw ang makakaalam noon kasi silent nga, kasi itong silent rapture na ito, ang gagawin ho ng ating Panginoong Hesukristo, kukunin niya daw yung mga tapat na Kristiyano at dadalhin sa kalangitan at mananatili doon na sa loob ng 7 taon. Kasi po, darating daw po yung Antikristo at maghahari itong Antikristo sa loob ng 7 taon sa lupa. No? So, yan po ang paniniwala po ng dispensationalist. Yung dispensational, no? Bukod pa diyan ho ay meron pa ho silang iba pang view pagdating doon sa tinatawag na tribulation yung 7 taong paghahari ng Antikristo, na yung rapture ay magaganap, magkakaiba pa sila, no? Ang kaganapan sa unang paniniwala ay yung tinatawag na pre-tribulational rapture. Kaya sinabing pre kasi ho ito ay bago maghari ang Antikristo. Kasi po pag naghari siya, the moment na maghari siya, magi-start na daw po yung tribulation. Ang unang bahagi ng tribulation ay medyo mild muna, Pastor, na pahirap. And then pagkatapos nun, yung dakilang kapighatian na tinatawag, Great Tribulation. Lilitaw na yung kanyang tunay na kulay. Lilitaw na daw yung tunay na kulay ng Antikristo at mahihirapan niya ng maigi ang mga tao. So yun ang tinatawag ko dyan. Bago po mangyari yun, ang tawag ko dyan, pre-tribulational rapture. So kailangan alisin muna daw ang church bago po magkaroon ng kapighatian. At yung mga Kristiyano'y dadalhin sa langit at mag-i-stay doon ng 7 taon. Ang pangalawa po ay yung tinatawag na mid. Kasi nga, sa kalahati ng 7 taon, 3.5 years, ay medyo magbabago na siya. Kaya ang paniniwala nila na magdadanas muna ng konting kahirapan ng mga Kristiyano. Pag patindi na ng patindi, sa kalagitnaan ng 7 taon, doon sila ira-rapture. Kaya tinawag ng na mid-tribulational rapture. And then pagkatapos yung pangatlong pananaw pa dyan na nagiging kaguluhan pa, ay yung tinatawag na hindi daw mangyayari sa before at hindi rin mangyayari sa mid, kundi mangyayari pagkatapos ng tribulation. Kaya ang tawag sa kanila post-tribulational rapture. No? So yan po ang kanilang paniniwala. Pagkatapos po nung mga 2,000 years, 2020 nitong halos 2020,
bago pumasok ang 2020 nagkaroon ng bagong paniniwala. Mga ano din yan, No? Pastor, mga 1990s. Yun nga mga 1990s, late Yan, yan. 1990s or Yan, before bago pa rin. 2000, bago pa rin, no? Mm. Mga 1990s, meron namang mga pastor na ang paniniwala nila, ang rapture ay magaganap daw bago mangyari yung galit ng Diyos. Kaya tinawag yung rapture na yun na pre-rat, Rapture. no? Pre-rat rapture. At yan po ay itinataguyod yung mga pastor na nina Rosenthal. Marvin Rosenthal na Robert naalala ko Van Campen. pastor nung minsan in-interview to sa Channel 5 si Marvin Rosenthal. Rosenthal. Oo, itong si Marvin Rosenthal at saka si Robert Van Camp. Campen. No, Van Campen. Okay, Robert so ito Van po yung Campen. mga tagapagtaguyod ng Pre-rat. pre-rat rapture. So, yan pong mga bagay na yan, pag pinagkumpara ho natin yung paniniwala niyan, napakalalaki ho ng pagkakaiba. Now, sa pagkakaiba, pag pinag-aralan natin, siyempre, naniniwala silang lahat na darating ang Panginoong Hesukristo, pero magkakaiba sila ng paraan. Pananaw. Oo, magkakaiba ng pananaw at paraan Mm. sa pagdating ang Panginoong Hesukristo. Now, ang tanong natin ngayon, alin dito ang pinatutotohanan ng banal na kasulatan? Kaya ikukumpara mo, titignan mo ngayon, tama ba itong itong historical premillennialism? Or tama ba itong postmillennialism? Tama ba itong amillennialism? O tama ba itong dispensationalism? Kaya kapag tinignan mo ngayon yan, magkakaiba, titignan mo, susuriin mo sa banal na kasulatan, siyempre, ang titignan mo kung alin yung pinakamalapit sa katotohanan. Mm. At pagkatapos nung bahala ka na kung paano mo pang palalalimin ayon sa banal na kasulatan ng paniniwalang yun. Kaya po kasi pastor nagkakaroon ng pagtatalo dahil nga po doon sa pagtuturo kahit hindi naman nakasulat. Oo. Kaya po si Pablo nagbabala doon sa unang Korinto 4:6 Oo. na nakasulat dyan na Oo. matuto kayo sa amin Mhm. na huwag magsisigit sa bagay na susulat upang ang isa ay huwag magpalalo labang sa isa. Ang kanya pong layunin para po ang mga Kristiyano maiiwas po doon sa pagpapalalo. Oo. Kasi yung isa tatayo niya ganito paniniwala, yung isa ganito naman paniniwala, pero hindi naman makita sa banal na kasulatan kung talaga nakasulat at ganun talaga tinuturo. Kasi sabi niya, matuto kayo sa amin. Eh marami po kasi mga ngaral, hindi natututo. Oo. Bagamat sinabi na nga po ni Apostol Pablo, matuto kayo sa amin, eh hindi ko nakikinig doon sa aral ng mga apostol. Oo. Samantalang kung ating pong babasahin ang Gawa, Kapitulo 2, talatang 42, ang unang iglesia, nagsipanatili sila Oo. sa aral ng mga apostol. Okay. Oh, wala po sinabi doon, nagsipanatili sila sa aral ng mga fathers. Wala pong ganun. Oo. Ang sabi po, sa aral ng mga apostol. Yung pasing aral ng mga apostol, first-handed po yun eh. Yung punong aral ng mga apostol, nanggaling po yung mismo kay Kristo. Oo. Kung Kaya ano yung nga- aral. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol Pablo sa... May share ko lamang po, Pastor. Okay, May share po okay kayo lang. sa plato. Okay. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto, Kapitulo 14, ang talatay 37. Ganito po sinabi niya. Kung iniisip ninyo man na siya propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yung pala mga sinulat ng Apostol Pablo, nag-utos pala noon ay ang Panginoon. Oo. So kapag hindi aral ni Apostol Pablo, ay natitak po natin, mali po yan. Eh wag naman, yung pa namang iba ay sasabihin, eh wag niyo sasabihin pastor ng mali. Eh, ano po ba ang opposite ng tama? Eh di mali. Eh ano po naman ang kunang mali? Eh di tama. Hmm. Ayaw po nilang madidinig yung maling katuruan. Eh yun po sinasabi. Oo. Bakit tayo masasaktan kung talagang mali? Tanggapin natin. Kung minsan nga po, Pastor, ginagamit pa yung sinabi ng Panginoong Hesukristo eh. And you shall seek the truth and the truth will set you free. Sabi ko kay Sister Lisa
Mali yan. Alam mo, mali yan kasi sila, ginagamit nila yung anong yan. Pero ang tinutukoy niyang katotohanan, yung salita niya. Hindi yung kanino mang katotohanan. Walang katotohanan, liban sa salita ng Diyos. Kaya pag in-apply yan sa iba, huwag ka maniwala doon. Pero pag ang tinutukoy ay ang banal na kasulatan, yun yung katotohanan. Makikilala mo ang katotohanan sa banal na kasulatan at yun ang magpapalaya sa'yo. Eh yung iba ho kasi, ginagamit yan. Halimbawa, yung mga congressman, senator, pagka sila ay nagpapatunay ng kanilang mga sinasabi, gagamitin eh. Pero ang totoo nun eh, hindi naman yun ang katotohanan. Pastor, na-interrupt ko lang kayo, Pastor, pero pakituloy ninyo lang po yung inyong binabahagi at dadagdagan ko muli bago tayo. Yun lang po, no, na sabi nga po ng ating pastor na yung pag-aaral na katulad doon ito. Kaya nagkaroon kami ng burden ni pastor, matagal na ho eh. Nung kami lagi kaming nagsisharing, nagsasaliksik ko kami, nakita namin yung mga kakulangan, nakikita mo namin yung mga kwento-kwento na wala namang basehan sa banal na kasulatan. So, tandaan po natin, ito po yung tatandaan natin, no? Hindi tayo dapat magturo ng ibang aral, ayon kay Apostol Pablo sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 3. Binili no? niya. Bilin niya ho yan kay Timoteo. Bayaan yung basahin ko, Pastor. Okay, sige po. Basahin ko po. Kung paanong ipinamani ko sa iyo na ikaw ay matira sa Epeso nang pumaparoon ako sa Macedonia upang ipagbilin mo. Pinagbibilin po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Maral, kaya sinabi na Apostol Pablo to nung kanyang kapanahon na meron po doong mga nagsisipagturo po na iba kaysa sa kanilang nauna nang naituro. Iba po ang tinuturo. At ang alam ko po, Pastor, yung kasin si Timoteo, na destino siya sa lugar na kung saan matatalino ang mga tao. No? Na matatalino yung tao, kaya maraming parang kumukontra kay Timoteo at nadadala yung ibang tao at sila ay nagtuturo ng mga katang isip. Pastor, nabanggit nyo din lamang po yung sinasabi nyo na matatalino. Ang ganun po ang hirap po sa ating mga Pilipino, mga Kristiyanong Pilipino. Kapag nadidinig natin nangangaral, katulad lang ni Pastor Jude at ni Pastor Nato, may sinubahan niya yung mga yan. Sasabihin nila. Pero tingnan niyo po, mahirap po bang unawain? Meron po kasi manggagawa na nung malaman niyang iba po ang aming binabahagi, sa halip na makiayon at tumulong, ay iba pa po sinasabi sa amin na talikuran. Ang gusto pa po ay kami siraan, na gano'n na sinasabi niya, ay yung sinisino niya po. Ibig sabihin ng sinisino, kinu-question niya yung pinag-aralan. Kinu-question, yan po ba sapat upang masabi natin ng isa nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi dapat paniwalaan dahil po sa kanyang academic achievement. Yan po ang iniisip ng iba. Yung academic achievement, sambaan niya, nag-aral yung mga yan para paniwalaan natin. Ganun po ang kanilang sinasabi. Pero dito po sa kawikaan, Pastor, ganito po sinasabi ni Haring Solomon. Tingnan niyo po, Pastor, sa 3:13, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao nagtatamo ng kaunawaan. Meron doon palang mga taong mapalad na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Marami po sa ating mga kababayan na lingkod din po naman sila ng Diyos. Mahirap po bang tanggapin na meron talagang mga lingkod ng Diyos na pinagkalooban ng kaalaman at karunungan? Ang Diyos po ay nagkakaloob talaga, Pastor Ngayon, pagka naiba sa kanilang paniniwala, ang gagawin po, sa halip na, maganda yan, Pastor, ating ibahagi yan. Ang gagawin pa po, talikuran pa pong sisiraan at kukwestiyonin kung saan nagsipag-aral. Yan ba niya kailangan po ba ang isa nagbabahagi ng salita ng Diyos ay isang foreigner? Kailangan po ba, Pastor, ng green ng mata?
O aso lang mata. Di, Para pero tanggapin mo. pero pastor, pagka ho may mga dumarating na banyaga na magko-conduct ng mga seminar dito sa Pilipinas, Ayan nga po, napupuno po yung ano eh. Kaya nga po, Pastor, ang Napupuno po sinasabi yung ko ano. Ito, kailangan maunawa ng ating tagapakinig na hindi po yun ang bata yan. Bakit po? Sapagkat ito po nagsipagturo ng dispensational, ito po yung mga banyaga. Hmm. Pero ang kanila pong katuruan ay salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan. So hindi po yung ikaw ba'y foreigner o ikaw ba'y graduate ng ganong Bible school at ang iyong mga achievement ay kay DD o kung ano mang ano yan. Ikaw ay Master of Theology o Doctor of Theology. Naalala ko nung pastor na imbitahan ho ako sa isang iglesia. Tinanong ko ng pinaka-program coordinator. Mm. Nung panahon yun hindi pa ako nag-aaral talaga eh. Kumbaga, mga seminar lang lang sa church. Tama Tinanong ba, ako, Pastor? pastor, sabi sa akin, pastor, ano pong isusulat ko dito? Saan kayo nag-aral? Saan kayo nagtapos? Oo. Wala akong masabing Bible school. Oo. Alam niyo ang sinabi ko, pastor? Sabi ko, nagtapos po ako sa School of the Holy Spirit. Kung ako po ang tatanungin niyo, Pastor, mas maganda po yan. Sapagkat kababasa ko lang ko kanina ang Espiritu Santo po nagbibigay ng kaunawan Kaya maganda po yung inyong Bible school na kayo po ay nag-aral sa School of the Holy Spirit. Talaga makakaunawa kayo ng tama. Katulad doon ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung si D.L. Moody, nagbukas siya ng Bible school niya na Moody Bible Institute. Tapos ang mga Baptist naman, Dallas Theological Seminary at mga iba pa. Ang ating po lamang pagtitibay dyan, Pastor, pagka po ang katuroan ay bago, matitiyak po nating mali. Bakit po? Bago po yan Bagong turo. Meron na pong naunang turo na kung saan ang mga unang Kristiyano, doon po sila nang hawakan. Sila nagsipanatiri sa aral ng mga apostol. Ito po'y bago, 1,830 taon. Bago po nila natanggap yung ganyang aral. Nauna pa si Magellan dumating sa Pilipinas. Bago dumating sa Pilipinas ay 19th century na. 1928. 1920 na. Gaanong katagal po yan? Bagong katuruan. Yun po lamang ating pananaw. Ngayon, ang patuloy po bang pag-aaral ng isang tao isang bata yan para sa paniwalaan at siya tama. Tandaan po natin, ang mga katunggali natin o kaibayo sa pananampalataya, meron din po silang mga Bible College. Katulad ng iglesia ni Manalo. Dahil ba sila may Bible College, sila po ba ang tama? Meron din pong paaralan ang mga Sabadista ng Biblia. Meron din paaralan ang mga Saksi ni Jehovah. Dahil po sila may paaralan nangagtapos doon ng kanilang mga tagapagturo, sila nasa tama na. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa darating na kapanahunan. Tingnan niyo po, 2 Timoteo 3:7, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. So, hindi po ba siya yung nagtapos ka sa ganong kolehiyo ng Biblia, ikaw na ang katotohanan. Sapagkat, iniulit ko po, yung pong nagsipagturo ng dispensational, mga doktor po sa Biblia. Pero ano po ang kanilang tinuro? Salungat na salungat po. At yan po'y mapapatunayan natin sa ating mga susunod na pag-aaral. Nais ko lang madinig to para yung ganun pong pag-uugali at ganung kaisipan, nasisiyasati mo kung saang nagsipag-aral at nagsipagtapos, yan po'y mali. Bakit? Sa Biblia po, ang mga alagad po ng Panginoon ay puro mga hindi nagsipag-aral. Nung si Pedro at si Juan ay nandun sa templo nangangaral sila at gumagawa ng himala ang tanong ng tao hindi nag-aral ang mga taong ito. Saan nanggaling ang karunungan ito? Saka lamang nila na pag-unawa na sila ay nangakasama ng Panginoong Hesus. Ayan po. So, nakasama nila ang Panginoong Hesus. Ngayon, pagka kay Jesus ka nag-aral, sa inyo man sinabi, Pastor sabi nga ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nagbibigatan luba. At kayo aking pagpapahingayin. Mag-aral ko sa akin
at masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Napakatindi po, Pastor. Pag ang pinag-aralan nyo mula kay Kristo, si Kristo ang naging professor nyo, napakatindi. Walang anumang makataong seminaryo ang makakadaig. Bakit po? Sapagkat si Kristo po, ayon sa Kolosas, siya po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sa 1:24 ng unang Korinto. At doon sa Kolosas Kapitulo 3, ang talata po ay Kapitulo 2, talatang 3-4, siya po ang kinaroroonan ng lahat ng karunungan oo. at kaalaman. Kapag tayo po ay nag-aral kay Kristo, natitiyak mo natin ang ating natutunan higit kaysa sa iba. Yan po dapat malaman ng ating mga tagapakinig ngayon. Alam ko may nakikinig, bakit tayo sisinuhin Wala po tayong may pagmamalaki kundi ang ating natutunan mula sa ating Panginoon at mula sa salita ng Diyos, at yan po ating ibabahagi para patunayan natin ng ating natutunang katotohanan ay hindi nagmula sa aral ng tao, kundi ito po ay nagmula talaga sa Panginoon. Patutunayan natin doon sa mga sinabi natin mga paksang pwede nating mapag-aralan na manggagaling po sa katanungan ng ating mga tagapakinig. Okay. At praise the Lord. Sa ngayon po kasi, Pastor, ako gusto ko lang kasing linawin natin to, no? Madalas po kasi pagka ako ay tumitingin ng mga sa Facebook, sumisilip ako sa mga messages sa Facebook, madalas akong makakita ng ng mga nagsishare, hindi ko malaman kung sila yung mga pastor or narinig lang nila sa isang pastor o At every time, hindi lang ho sa ngayon, kundi every time ho na may mga kaganapang katulad doon itong pandemya or may mga kaganapang kaguluhan, pag may mga nagegerang bansa or mayroong labanan dyan sa Middle East o may mga nangyayari sa Israel, ay lagi hong itinatanong ng iba or sinasabi ng iba na ayan na, malapit nang dumating ang Panginoon. Maganda na tayo, magra-rapture na. Katulad nung medyo nagiging malaganap na ang paggamit ng computer. Sabi nila, ayan na, magtatatakan ng 666, tapos naggawa-gawa sila ng computer, kinalabasan nung kanilang sinuma, 666 daw. Siguro ito yung mga bagay na lilinawin natin sa mga pag-uusap po Bagamat natin. wala pa pong pumapasok na katanungan at yan ay sinabi niyong karanasan nyo na nakikita nyo, ay pwede natin naman masagot na pahapyaw. Oo. Katulad po ng sinasabi nila malapit nang dumating ang Panginoon. Paano po nila nasabing malapit? Samantalang sinasabi ng banal na kasulatan, walang nakakaalam. Paano mo nasabing malapit? Higit pa ba tayo nakakaalam sa ating Panginoon? Ang ating Panginoon ang nakakaalam. Sabi niya, walang nakakaalam kundi ang Ama lamang. Kahit ang anghel, kahit siya, hindi niya alam. Paano nalalaman ng mga taong ito? Yan nga po ay bunga nga po, Pastor, ng mali nilang pagkaunawa. At hindi ko nababanggitin ngayon kung ano yung hindi nila naunawaan. Hindi nila naunawaan na ang pagdating po ng Panginoon ay walang makakaalam. Opo. At yung po naman binabanggit nilang mga tanda, ating po paglilingkod sa kanila na hindi po yung tanda. Natitiyak po natin yung binabanggit nila na hindi natin babanggitin yung talata. Sa banal na kasulatan, hindi po yung tanda ng pagparito ng Panginoon. Sapagkat ang pagparito ng Panginoon, wala pong tanda. Nagbigay lamang po siya ng ilustrasyon. Nagbigay lamang po siya ng halimbawa na dapat tingnan na pangyayari. At yung nga po ang pangyayari sa panahon ni Noe at na Sodom of Gomorrah na nakasulat sa Biblia. Kaya po, nagkakamali po sila, nadadaya po sila dyan sa paniniwalang malapit nang bumalik ang Panginoon. Mismong ang Panginoon nga nagsabi, walang makakaalam. Walang nakakaalam. Ang nakakaalam lamang ay ang Ama. Ba't sabihin lang malapit na? Paano nila nalaman? Sinabi ba ng Panginoon, malapit na, binago niya ba yung kanyang salita? Hindi niya maaaring baguhin ang kanyang salita.
Oh. na walang makakalam kundi ang Ama lang. Okay, so meron nung pumasok na tanong eh. Ayan po. Alin po? Totoo bang may rapture? Iyan ba yung mabibigyan natin ng panahon, Pastor? Siguro Pahapyaw. pahapyaw na ano siguro ho. Sino po bang, kung sino man po ito man po ay kapatid sa iglesia, o sino man na nakikinig, At ang ano ko lang ho no dun sa kaninang ibinahagi natin na na pananaw yung kaisipan or school of thoughts. Ito pong mga ito pong post-millennial at saka amillennial ay hindi po naniniwala dyan sa rapture. Ang tanging naniniwala lang po sa rapture itong premillennialism. At itong premillennialism ay kinapapalooban pa ng dalawang school of thoughts. Ito yung dispensational at saka historical. So magkaiba lang ho sila ng ng rapture pero iisa ho yan yung premillennialism. Nagkaiba lang sila. Ang sabi ang pagdating ng Panginoon ay pagganap ng pangako ng Panginoon na sabi ng aral ni Scofield, ito ay sa pamamaraan ng dispensation kaya tinawag itong dispensationalism. Pagkatapos yung historical naman ay yung kaganapan daw ay nakumpleto sa pagdating ng church, no? So kaya nga historical premillennial naman sila. Yun lang po ang nakita ko, sila lang po yung tanging school of thoughts na naniniwala sa rapture. Pero po itong post-millennial at saka amillennial, hindi po sila nagtuturo ng rapture. Kasi sa kanila po ay ang rapture at saka ang second coming, iisa lang. Pastor. Yan may papaliwanag din sapagkat hindi naman natin maituturo yan sa ganitong kaikling panahon. Okay. Pero bayaan natin masagot ko, Pastor. Sige po. Totoo po ba may rapture? Sa Biblia po, sabi, huwag tayo magtuturo ng ibang aral, huwag tayong higit sa nakasulat. Ano sinasabi ng kasulatan? Yan po ang ating pinagbabatayan, tinatayuan. Ang rapture po, ang pinagbabatayan pong talata ng mga naniniwala sa rapture ay unang Tesalonica, Kapitulo 4, magmula doon sa 13 hanggang 18. Kami po nila Pastor June, na kaharap nyo ngayon, ay naniniwala po kami na may pagdagit na magaganap sapagkat siya po yung nakasulat. May pagdagit. At pag hindi namin pagka sinabing walang pagdagit, ay lilitaw na kami po ay nangangaral lang hindi nakasulat. Nakasulat po na may pagdagit, pero yung po salitang rapture, yan po ay wala sa Biblia. Sapagkat yung po salitang rapture ay mula sa salitang Latin, rapere. Hindi po rapture ang ginamit diyan sa Bagong Tipan, sapagkat ang pagkasulat po ng Bagong Tipan ay sa Griego. Griego po ang salitang ginamit, at ang salita po ng ginamit dyan sa caught up ay harpaso. Harpaso po, hindi po rapture. Kaya maaari natin sabihin dito, may tanong nyo, Pastor, totoo po bang may harpaso? Ang sagot po namin sa inyo ni Pastor Jun, oo. May harpaso. Ang hindi po namin lamang matanggap sa katuruan ng harpaso na ito daw po ay silent, ito daw po ay sekreto, at ito daw po ay dadalhin ang mga mahaharpaso ay dadalhin doon sa langit ng 7 taon na katulad na tinuturo na isa nating mahal na kapatid sa telebisyon, at habang nagsasaya doon, yun daw maiiwan na medyo hindi tapat ay magduro sa kamay ng Antikristo kung tawagin ay tribulasyon o kapigatian. Yan pong katuroan na yan ay wala po sa Biblia. Minamahal na kapatid o sino man kayo nagtatanong, wala po nakasulat na ganyan. Ang Kapitulo 4 o na ating dinanggit, yan po sinasabing harpaso, pagdagit, yan po isang napakaingay na talata. Maputol ko kayo, Pastor, no? Kasi ang salitang rapture kasi
ay malayo eh. Naririnig ko lang po yung salitang rapture sa sa mga doktor na pag ikaw ay pumutok ang appendix, ang tawag nila ruptured appendix. So anong ibig sabihin ng pumutok? 'Di ba? Ibig sabihin nag-rupture daw, pumutok na. So ang ginagamit nilang terminology ng mga doktor is ruptured appendix. Ibig sabihin sumabog. Bakit malayo yata doon sa ibig sabihin nung pagdagit? Kasi ang ginamit na salita, harpaso, pag tinignan nun natin ang kahulugan, pagdagit. Oh, pagdagit. Kaya malayo sa salitang rapere. Oo. Malayong malayo ho eh. Ayun. Ang ating pong kinukuha na rapture na, kasi kasama po doon sa doktrina yung ito daw po ay silent at secret. Kaya po sinasabi ko, hindi po pwedeng maging silent o secret sapagkat basahin po natin. Okay. Ito po nakasulat. Sa talatang 16. Sapagkat ang Panginoon din bababa mula sa langit na may isang sigaw. Hindi mo nang bubulong ang Panginoon. Eh, sabi daw po ng iba dyan ang makakarinig lang daw ng sigaw na yan mga Kristiyano. Hindi po yun nakasulat, Pastor. Katulad ng ating sinasabi, wala po nakasulat na gano'n. Sabi, may isang sigaw. Hindi naman sinabi dito may isang bulong Oh. Sigaw po Oh. May isang sigaw. May tinig ng arkanghel. Aba, may tinig ng arkanghel. Ba't babanggitin po itong tinig kung hindi matitinig? May pakakak ng Diyos. Ba't may pakakak? Isipin nyo, pakakak. Pag tumulog ang pakakak, madidinig Pagka nga ho, may dumadaang musikero dito sa atin dinig na dinig mo Dinig yung na dinig mga po. musikero, yung tunog ng trumpeta. At saka ito po, Pastor, katulad na sinabi nyo, ang paniniwala ng mga unang kaisipan sa pag-aaral ng huling panahon, katulad ng amillennial at saka ng post-millennial, hindi po sila naniniwala na ang rapture ay bukod ng 7 taon sa second coming. Ang paniniwala po nila, yung second coming, doon magaganap ang rapture at napapatunayan natin sa susunod natin pag-aaral. So nangangahulugan, Pastor, na the second coming is the rapture itself. Yan. Kung ano yan, simultaneously. Oo. Simultaneous po. Ngayon, bakit natin sinabing imposible na maging tahimik? Kasi po, yung rapture, yan po ay ang second coming. Magaganap po yan sa second coming. At sa second coming po, ayon kay Apostol Pedro, ganito po ang ating mapapakinggan. Tingnan niyo po. Ang tinatalakay po nitong 2 Pedro, second coming po to. Second coming po, tingnan, pakinggan po natin. Ito. Na maalaman muna ito, stress ng 2 Pedro. Nasa mga huling araw, magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, magsisilakad sa kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi, saan na roon ang pangako ng kanyang pagparito? Kinukwestiyon nila yung pagparito, yung second coming, na ipinangako ng Panginoon sa 1 Kapitulo 14, ang talatay 1 hanggang 3. Kinukwestiyon nila, saan na niya naroroon ang pangako ng kanyang pagparito? So, ang tinatalakay dito, yung second coming. Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang, nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Sapagkat sadyang lilimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig, sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon di salita, iniingatan talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa mga taong masama. Datapat ninyong kalilimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinapalagay ng iba. Patungkol po doon sa ikalawang pagparito niya. Pinagpaliban na daw na gano'n. Hindi po gano'n. Kundi nagpapahinood sa inyo. Nagpapahinood lang pala ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nakalimutan niya yung second coming. Hindi po. Nagpapahinood lang
na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, yung second coming nga po, na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na yan, ay mapaparang kasabay ng malaking ugong. Tapos meron pa ng napakamalaking ugong. Oo. Pag hindi pa naman nadinig yan malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa mga din po, sa pagdating po ng Panginoon, ay mamalaking ugong po. Oo. Ngayon, kaya po yung sinasabing a rapture ay secret at silent, hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Ito pong may babahagi ko dyan, so na, ang sinasabi pong silent at secret ay yung pong oras at araw. Kaya po tinawag yan na like a thief in the night. Yung pong oras at araw ang sikreto. Pero yung pong mismong event, yung ang tinatawag nilang pagdagit, na yun po ay magaganap sa ikalawang pagparito ng Panginoon, hindi po yan silent. Na hindi din po yan secret. Sapagkat, sisigaw nga ang Oo. ang Panginoon at may tinig ng Arkanghel, may pakakak ng Diyos at makakaroon ng malakas na ugong. Paano po yan magiging sikreto? Ang sikreto po ay ang araw at oras. Hindi po nalalaman, wala po nakakaalam noon. Sapagkat ang hindi po nalalaman, yung pong ikalawang pagparito na sinabi nga ng Panginoon sa Matthew 24:36, walang nakakaalam, kundi ang Ama lamang. Yan po ang maliwanag yung sasabi. Pangalawa, ang hindi natin matanggap dyan ay dadalhin sa langit, Pastor. Oo. Yung tinuturo ng iba na sa rapture daw, yung mga tunay na Kristiyano tapat ay dadagitin at sasama sa langit ng 7 taon. Oo. 7 taon. At hindi lang 7 Pastor, taon. Pastor, kung totoo po yung anong yun, meron akong tanong eh. Paano Sige po, po, saka ko lang question ng paano pakinggan. po yung namatay na hindi rin marapat? Dadalhin din po ba sila sa langit? Pastor, yan, medyo lalawak po ang ating Hindi, pag-aaral yan, Pastor. lang ho yun eh. Lalawak po yan. At maaari natin talaga susunod. Ang ating bibigyan din, wala pong sinasabi sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 18 na dadalhin po sa langit. Hindi po nakasulat yan. Ganito po ang sinabi. Ang ating pumamagat ng ating pag-aaral ay huwag magtuturo ng hindi nakasulat. Ito po ang nakasulat. Basahin po natin. Ito po ang katuruan ni Apostol Pablo sa kanyang katuruan patungkol po dito sa sinatawag nilang pagdagit o rapture. Na ating pinatunayan na mali po yung salitang rapture, kundi harpaso. Harpaso. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Unang Tesalonica 4:16. May tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, sa ganito'y at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang maliwanag po sinabi dito, sasalubong tayo sa Panginoon, upang salubungin ng Panginoon sa hangin lang po. Sa hangin po nakalagay dito. Aagawin kasama natin yung mga nangabuhay sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Wala po sinabi ditong dadalhin sa langit. Minamahal na nagtatanong. Sana po napakinggan nyo. Wala po sinabing dadalhin dito sa langit ng 7 taon. Wala po. Sabi, sasalubong lang sa hangin. At pagkatapos po, yung sinabing 7 taon, wala din po. Ang sabi po dito, at sa ganito isa sa Panginoon tayo, magpakailanman. Wala po sinasabing 7 taon. At wala din sinabi ditong, tayo ay dadalhin sa unang langit, ikalawang langit, o ikatlong langit. Yan po ang dapat nating maunawaan. Meron po kasing 3 langit. Una, yung atmospheric heaven. Pangalawa, yung kinaroroonan ng mga buntala, mga planeta. At ang pangatlo, yung pong the abode of God. Yung abode of God, yung tinatara ng Diyos, kung tawagin po yun ay ikatlong langit. Wala pong binabanggit doon ni ang unang langit, ikalawang langit, o ikatlong langit. Ang sinabi dyan, tayo sasalubong lang sa Panginoon sa hangin.
at sa Panginoon na po tayo magpakailanman. Magpakailanman. Yan po ang nakasulat. Mhm. Hindi po natin dapat dagdagan yan, katulad ng ibang mga ngaral, tagapagturo, at nahawa na din ang ibang mga kakristyanuhan sa ganong katuruan na hindi naman po nakasulat. Kaya amin po tinatayuan, huwag magtuturo ng hindi nasusulat. Sapagkat pag hindi po nakasulat, ay makakaroon po tayo ng pagtatalo. Kaya po nagkakaroon pagtatalo. Ano pa masasabi niyo pa, Pastor? Ang meron kasing nakausap po ako, pastor, ang sinasabi niya na kundi daw totoong sa mga Kristiyano ito at rapture, bakit daw walang binanggit na mabubuhay din doon yung mabubuhay din yung mga masasama? Bakit hindi binanggit na mabubuhay din ang Oo, masama? yan ang dinadahilan. Kaya ang kausap lang daw ni Pablo diyan, yung mga Kristiyano lang daw. For the satisfaction na nagtatanong kung ito nasa inyong isip. Ang tinatalakay po dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18, ay patungkol po doon sa problema ng mga taga-Tesalonica, mga Kristiyano. Ang problema nila, kung ang Panginoon po ay paparito na, papaano daw yung kanilang mahal sa buhay na nangamatay na? Sinolve lamang po ni Apostol Pablo, wag po tayong higit sa nakasulat. Kanya lamang po nga inaayos yung mali nilang paniniwala. Pinagagaan niya yung kalooban nila. Inaaliw na dahil Oo. kung nga sila nababalisa. Paano yung mahal namin sa buhay? Kumbaga, iniisip nila, pastor, Baka kami maiwan nyo. kami mararapture, paano yung Paano naiwan, yung namatay nila? yung Pastor, nakalibing namin? Yan o, ganan. Kaya yan po ang layunin niya. Kasi hindi ibig sabihin na hindi kasama yung Namatay. namatay na Sabi diyan, yung nangamatay ay unang mga bubuhay na magbuli. Sila yung bubuhayin mo ng bubuhayin. Panginoon. Ang tawag po doon ay resurrection. Mhm. Ire-resurrect sila. Samantalang tayo nabubuhay, ay aagawin kasama nila. Ang tawag po dyan ay translation. Mhm. Ita-translate po tayo. Buhay pa po tayo, pero tayo ay babaguhin din at sisasama. Yun po ang sinasabi. Ngayon, bibigyan ko po ngayon halimbawa. Halimbawa, si Pastor Junemi, dalawa po anak niya. Kasama niya is yung si Brother Betong. Sabi niya, ito ang anak ko. Hindi ibig sabihin nun iisa lang ang anak ni Pastor Jun. Hindi po. Meron pa siyang isang anak pa na ang pangalan ay si Ray Ray. Dito po, hindi binanggit ni Apostol Pablo yung iba pa. Kasi, ang kanya lang sinosolve. Ayun, nakikinig. Ay yung problema ng mga kapatiran sa Thessalonica patungkol sa kanilang mahal sa buhay na patay. Yung pala nga sinasabi niya. At saka pangalawa, kapatid na nakikinig, nagtatanong, para sa inyong sa kaunawa, ang tema po ng 1 Thessalonians 4, hindi po rapture. Kapatid, hindi po rapture. Yan ay idinagdag na lamang ng mga dispensational. Hindi po yung tinuro ng mga unang school of thought, ng post-millennialism, amillennialism. Sila na lang po nagdagdag ng katulungan. Yan. Ang talagang itinuturo po dyan ay resurrection. Resurrection po ang tinuturo dyan. Doon sa Thessalonica, pansin ninyo, yung mga nangamatay bubuhayin. Yan pong unang Thessalonica, Kapitulo 4, ang tinatalakay po dyan, resurrection. Miski basahin nyo sa atin yan, basahin po natin yung unang Thessalonica 4:13. Kung sino dito sinasabing walang pag-asa. Tingnan nyo, ito po. Pero bago natin basahin po yan, sa unang Pedro 3:15, ganito po sinabi ni Peter. Pakinggan nyo po mga kapatid, na nagsisipag-aral lang sama namin. Lagi kayong handa ng pagsagot, sabi ni Pedro, sa mga taong naghahanap sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ayan po ang sinabi niya. Lagi kayong handa ng pagsagot. Kung ang paniniwala mo, kapatid, ay rapture, ang pag-asa ng Kristiyano, mali ka na. Ligaw ka na. Bakit? Ano po ba yung pag-asa ng Kristiyano? Ito po, basahin natin ang unang Thessalonica 4:13. Ngunit hindi naming ibig na kayo hindi makaalam. Yan po, sabi ni Pablo, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog.
Ang kanya pong tinatalakay dito na dapat malaman ng Kristiyano yung nangamatay, tungkol sa nangamatay. Upang kayo huwag magalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Oh. Ang pag-asa binabanggit dito, yung mga nangamatay ay mabubuhay. Tuloy po natin. Sapagkat kung tayo nagsisampalataya sa Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus o nangamatay. Dadali ng Diyos na kasama niya. Ito'y sinasabi na sa amin sa inyo, salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira, hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin, yun nangamatay, mabubuhay po yun. Resurrection po ang kanyang tinatalakay dito, hindi po rapture. Yan po ang katuruan ng unang mga paniniwala, hindi po rapture. Ngayon, sabi po ng iba, ganito, Panginoon, nanalangin po sila. Panginoon, sana po ma-rapture na. Kasi ang layo nila, pa sila ma-rapture, para sila makatakas daw sa sinasabing Great Tribulation, na ayon sa kanila'y sa pamumuno ng Antikristo. Takot na takot sila na sila abutan ng tribulation. Kaya sabi nila, Panginoon, sana ma-rapture na. Pero po, ang kanilang panalangin ay salungat po naman sa panalangin ng Panginoon. Sapagkat dito po sa Juan 17:15, ganito po ang sabi ng Panginoon. Tingnan, pakinggan nyo. Hindi ko dinadalangin. Nalalangin po Panginoon sa Ama. Hindi ko dinadalangin, aalisin mo sila sa sanlibutan. Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Makasalungat po. Hindi po nais ng Diyos na tayo alisin dito Bakit po? Bakit hindi layunin ng Panginoon? Talaga po tayong dadanas ng kapigatian. Tingnan nyo, sinasabi po ng mga dito na dilaman po tayo, Pastor. Okay. Sinasabi po ng iba, ang layunin po ng rapture para makaalis sa kapigatian. Meron pa sila talatang binanggit na magra-rapture daw muna bago mag-tribulasyon. Napakalaki pong salungat. Sapagkat si Juan po, ang sumulat ng Apokalipsis, si Juan po'y nando sa pulo ng Patmos. Ano po sabi ni Juan? Ako'y kasama nyo sa kapigatian at sa kaharian. Kung si Juan ay na-rapture, bakit siya dumadanas ng kapigatian? Naisip nyo ba, kapatid na nagtatanong? Kung talaga po ang kapigatian ay pagtakas, bakit si Juan ay may kapigatian? Ako'y kasama nyo. Basahin po natin. Kung hindi nakasulat po ito Hindi po siya na-rapture para makatakas sa kapigatian. Akong si Juan ay inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at pagtitiis na kay Jesus ay nasa pulo ng tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo na Jesus. Ang binibigyan po natin dito na din, si Juan po'y dumadanas ng kapigatian. Sapagkat, subalit ang itinuturo ng mga dispensational, si Juan daw po'y na-rapture na. Kung siya na-rapture na, dapat hindi siya dumadanas ng kapigatian. Yan po ang isipin ninyo, yan po ang nakasulat. Ngayon, ang tanong, merong nga po nagsabi sa akin, Pastor, kala ko ba yan? Nung binanggit ko, may 3 kapigatiang itinuturo sa bagong tipan. Nung madinig niya, sabi niya, kala ko ba, Pastor, walang kapigatan? Hindi ko sinasabing walang kapigatian. May kapigatian nga, si Juan nga po ang nagsasabi. Doon sa Juan 16:33, ganito po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo bilang pag-aliw sa ating kanyang mga alagad. Sabi niya ganito, ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, meron kayong kapigatian. Ngunit laksan nyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. May kapigatian po. Nadadanasin ng Kristiyano. May kapigatian. Hindi namin tinuturo mo lang kapigatian. At ganito po sinabi sa Gawa 14:22. Na pinagtitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya
at sa pamamagitan ng maraming kapigatian, marami pa nga marami, kinakailangang magsipasok kayo sa kaharian ng Diyos. Para kayo mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan nakakadanas ka ng mga suffering, Pastor. Mga kapigatian. Kailangan nakakadanas ka niyan. Ngayon, bakit po kailangan natin danasin yon? Tinyo, pakinggan nyo po ang dagdag ko pang bahagi dito, Pastor, sa unang Tesalonica, Kapitulo 3. We are not appointed to wrath, but we are appointed sa tribulation. Yan po sinabi ni Pablo. Tingnan nyo po. Unang Tesalonica 3, mula sa 3 hanggang 4. Tingnan, ito po ang nakasulat. Hindi po ito haka-haka. Tingnan nyo, ito. Kaya't nang hindi na kami makakatiis, minagaling naming maiwan sa Tesalonica, sa Atenas. Naiwang nangag-iisa sa Atenas. Amin sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo, upang kayo kanyang patibayin aliwin tungkol sa inyong pananampalataya, upang ang siniway huwag mabagabag sa magitan ng mga kapagitang ito, sapagkat kayo rin naman nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Sa English po yan, we are appointed unto tribulation. We are not appointed unto wrath. Ngayon, gustong takasan ng dispensational ang tribulation. Kasi ang kanilang paniniwala, ang tribulation, yan ay wrath of God. Hindi po yan wrath of God. Hindi po yan wrath of God. We are appointed unto tribulation. Sa King James Version, basahin nyo. Tayo talaga, kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo, sa sanlibutan, meron kayong kapigatian. Laksan nyo ang loob nyo. Dinaig ko na ang sanlibutan. So, Pastor, para ho kasing parang ang nangyayari ho, pinaghahalo ng mga nag-aaral. Yung hindi para sa atin, inihahalo para sa atin. Kasi ho, yung tinutukoy ho kasing Great Tribulation Period, para yun dun sa pagkawasak ng Jerusalem. Pastor, yan kaya lang, hindi ko na muna Pastor, yan. na muna natin ahaba ho tayo. Baka malula na po sila. Dami ng ating mga talatang binabanggit. Pero, napatunayan natin sa ating maikling pag-aaral nito, doon sa katanungan pumasok na, totoo ba may rapture? Siguro last question na, Pastor, na patungkol pa rin po sa rapture. Lahat po ba daw ng iglesia or church, naniniwala sa rapture? Ano po masasabi natin doon? Hindi ko po alam, Pastor. Kung lahat ng samahan ng pananampalatayang Kristiyano ay naniniwala. Pero kung ang paniniwala po nila katulad ng dispensational, na katuroan gano'n na binanggit natin, natitiyak po natin, hindi po nakasulat sa Biblia. Sa akin naman po, base sa pagbabasa ko rin ho, yung, halimbawa, katulad po ng Catholic Church, diba, Catholic Church, ang pinanggalingan ho ng kanilang aral sa Catholic Church ay yung tinatawag ng mga forefathers. At ang mga sumikat na forefathers na pinaniniwalaan din yung mga ibang turo niya ng mga protestante ay yung pong mga aral po yung aral ni Father Agustin. At makikita ho natin yan ang madalas na kinukuwang ng yung theology ni Father Agustin. At makikita ho natin si Father Agustin ay hindi ho naniniwala diyan sa rapture at saka dun sa dispensational premillennialism. Kundi si Father Agustin ay isang amillennial. Kaya dun sa bahagi ng kanilang pagdedeklara ng kanilang paniniwala ayon kay Father Agustin, ay ang kanyang sinasabi dun sa misa, Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. So, ang paniniwala niya, pagkatapos ng kamatayan niya, naghihintay na lang tayo nung kanyang ikalawang pagparito. Pastor, ito, para susog dyan, para
umaban man tayo, naunawa ng ating tagapagkinig. Lahat po ba ng, anong Lahat po ba ng mga church, Christian church siguro, ganyan. Hindi lang yung mga Kung lahat ng Christian churches, naniniwala siyempre. Kaya nga lang, pinaliwanag natin, Pastor, na yung salitang rapture ay wala po sa Biblia. Pero yung salitang pagdagit, nakasulat po. Pero, ito, ating liwanag yung pagdagit, magaganap po yun sa second coming. Huwag natin ikakapit yung salitang rapture na bukod sa second coming. Bakit po natin sinasabi, Pastor, na ang rapture ay magaganap sa second coming? Kasi katulad nga po ng nasabi ko na po sa inyo at madadagdagan to, pwede naman yan kahit pa ulit-ulit na tanong. Ang resurrection po ay sa huling araw. Ngayon, ang unang Tesalonica at unang Korinto kapitulo 15 ay isa po tinatalakay. Yung unang Korinto kapitulo 15 talatang 22 hanggang 28 kung babasahin itong ating mga nagtatanong. At ang unang Tesalonica kapitulo 4, ang tema po niyan ay resurrection from the dead. Resurrection. Ngayon, yung pong tinatawag na madadagit, yung po ang na-resurrect. Kasi ang turo po ni Apostol Pablo, ang pag-asa po ng mga Kristiyano ay ang pagkabuhay na magmuli. Mababasa po natin niya sa mga unang talata. Dito po, yung unang Korinto 15 yung binanggit ko, Pastor. 22 hanggang 28. Pero dito po sa naunang mga talata, ang tinatalakay po dito, ito. Tingnan nyo. Kung si Kristo nga ay pinangangaral na siya muling binuhay sa mga patay, 12 po mula sa 12. Bakit ang ilang sa inyo nagsisabi na walang pagkabuhay na bumuli sa mga patay? Datapat kung walang pagkabuhay na bumuli sa mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, kami nasumpungan mga saksimbulaan tungkol sa Diyos, sapagkat amin sinasaksiyan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga na mga patay, hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi nga muling binubuhay ang mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Yan po ang importance ng resurrection. Kung wala resurrection, walang kabuluhan na ating pananampalataya. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Yan po ang magiging outcome. Kung gayo nga, ang mga natutulog kay Kristo ay pawang nangapahamak. Yun lang ang matay, mapapahamak na. Kaya po, inaliw nga ni Pablo yung Tesalonica, yun lang ang matay, yun ang unang bubuhayin. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo na sa lahat ng tao kabagabag. Ibig sabihin, may pagkabuhay na magmuli. Yung unang Korinto, kapitulo 15, yun po ang pag-asa ng mga Kristiyan. Yung pagkabuhay na magmuli. At yun ang binabanggit din ni Pablo sa unang Tesalonica. Ngayon, bakit sinasabi natin ang rapture magaganap sa second coming? Kasi ang resurrection po ay sa second coming magaganap. Hindi po yan maaari magkaroon ng pag-itan na 7 taon na bukod ang rapture sa second coming, sapagkat ang pagkabuhay na magmuli sa huling araw. Sa huling araw po magaganap. Kaya wala na pong susunod. At ito po ang talata natin. Pakinggan nyo na nagsisipag-aral at nakikinig sa pag-aaral na ito. Sa kaliliwanag nyo. Nung pumunta ang Panginoon kay Lazaro at kay Marta na kapatid niya, ito po sinabi ni Marta. Tingnan nyo. Pakinggan po ninyo. Ito. Verse 21. Sinabi nga ni Marta sa 21 muna, kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko hindi namatay. Gayon may naway nalalaman ko, gayon man na may nalalaman ko, na anumang hingi mo sa Diyos, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangong uli ang iyong kapatid. Ibig sabihin, mabubuhay uli ang kapatid mo. Kaya nga lang po, kailan? Kailan po siya mabubuhay? Ito po, sumagot si Marta. Si Marta nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya magbabangong uli sa pagkabuhay na magmuli sa huling araw. Kung natatandaan niyo mga kapatid, kapag ang alagad ni Kristo ay nagsasalita ng mali,
kinukurik po ni Kristo. Oo. Katulad nga po nangyari kay Pedro. Dahil hindi ka niya mamamatay. Ikaw ganun-ganon. Pagtatanggol kita. Pagtatanggol kita, ano sabi ng Panginoon? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw itiso sa akin, hindi mo nalalaman ng bagay ng tao, hindi Bagay mo ng nalalaman Diyos. ng Diyos, kundi bagay lang ng tao. Na-rebuke siya. Pagkatapos, kaya nagkaroon ng talatang 24, na ganito sinabi, kaya't kung sino man tao ay gusto sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus sumunod sa akin. Ibig sabihin, kung susunod ka kay Kristo, huwag kang marunong ka pa kay Kristo. Na ikaw pa parang mas matalino pa. Marami pong ganyan Mga tao at mga ngaral, lalo na mga ngaral. Sa halip na yung tinuro ni Kristo ang ituro, iba ang tinuturo. Nag-aala Pedro na. Ito, nung sinabi ni Marta na magbabangon siya sa uling araw, hindi po siya sinaway ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat yan din po ang katuruan ng ating Panginoon sa Kristo. Dito po sa 6. Nasahin natin. Kailan po ba ang pagkabuhay na magmuli? Sa 6 po, 39, 40, 44, hanggang 54. Ganito po. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na ang lahat ng ibinigay niya sa akin, huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. So, ang pagkabuhay po ng maguli ay sa huling araw. 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak, sa kanya'y sumampalataya, magkaroon ng walang hanggang buhay. Akin siyang ibabangon sa huling araw. Yan po sabi ng Panginoon. Kailan po ang pagbangon? Kailan ang resurrection? Sa last day. Sa huling araw. 44. Walang taong makakalapit sa akin, maliban ang Ama nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. Pangatlo na po yan. Nagpapatibay ng Panginoon. Tapos dito po sa 54. 4. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siya aking ibabangon sa huling araw. Ay sinong mangangaral ang i-interpret pa to? At ito'y katotohanan na. Katotohanan po sinasabi sapagkat ang nagsasalita dito ay ang Panginoon sa Kristo na ayon kay Pedro, walang daya sa kanyang bibig. Katotohanan sinasabi niya. So, kung ang resurrection ay sa huling araw, at doon sa unang Korinto, Kapitulo 15, itong resurrection magaganap sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ay wala na po susunod na araw pa. Kapag ganito po ang sinabi, sa kaliliwanag natin, Pastor, bayaan yung Okay lang po, okay po. Sa kaliliwanag na tatanong sa atin, sino mo nakikinig pa? Ito sabi ni Pablo sa unang Korinto 15, 22. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Datapat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ang mga kay Kristo. Kailan? Sa kanyang pagparito. So ang pagkabuhay ng mga patay sa second coming. Yung second coming, yun po ang huling araw na doon bubuhayin sa kanyang pagparito. Kung magkagay, darating wakas. Wakas na po Darating ang wakas pagka ibibigay niya ng kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin niya ang lahat ng mga paghari, lahat ng kapamalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya maghari, hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So, sa ikalawang pagparito ni Kristo, na yun ang huling araw, doon niya bubuhayin. Yun na sa Thessalonica, may pagkabuhay po ng patay doon Sa makatwid, yun po'y huling araw na. Ang susunod na po eternity, wala pong susunod na 7 taon o 1,000 taon pa. Sapagkat sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonica 4:17, Pastor, sa Panginoon na tayo magpakailanman. Bakit po magpakailanman? Sabi ni Pablo sa Korinto, then the end come. Tapos na po wala nang susunod, huling araw na po yun. Kaya po yung sinasabi nilang pagkatapos ng rapture ay may 7 kapigatian, pagkatapos ay pagpapakayag o tinatawag ni second coming, ay hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Hindi po nasusulat, Pastor. Ano pa masasabi niyo? Katang isip po yun. Yan po nakasulat Ang pamagat po ng ating pag-aaral huwag magturo ng hindi nakasulat. Palagay ko naman
nadinig nyo na ang nakasulat. Kaya po yung rapture, yung po yung rapture of, yung sinasabi niya, wala, sanay na din ang bibig natin pastor. Yung pong pagdagit o harpaso, magaganap po sa second coming. Yung pong maliwanag na ituruturo. Kaya po yung pagdagit, yung po ay second coming magaganap. Sino po ang dadagitin? Yung mabubuhay na magmuli. Yung po ang dadagitin. Yung makasalanan po, ay hindi po binanggit dyan ni Apostol Pablo sapagkat ang tinatalakay niya dyan, yung mga mahal sa buhay ng tiga-Tesalonica. Paano po yung hindi kasama doon? Saka na po natin pag-aralan yan. Ano, Pastor? Sapagkat hindi naman maaari magdamag tayong magturo dito. Kung yun itatanong nila, sasagutin natin. Sapagkat sinabi nyo nga, Pastor, kung kayo may mga katanungan, pwede nyong tanong sa amin. Pwede nyo na idagdag sa susunod na pag-aaral. Ano, Pastor? Opo. Pero palagay ko, Pastor, yung nagtanong ng lahat po ba na iglesia? Lahat ng iglesia ng Kristiyano naniniwala na may rapture. Pero ang paniniwala na lang yan ay hindi po sinasayangunin ng Biblia katulad nga sinabi sa inyo. Yung salitang rapture, wala. At yung katuruan na rapture ay tahimik, wala nakakaalam, bukod yun sa second coming, yan po ay hindi nakasulat sa Biblia. Katunayan po, ang tawag gulo nila dyan, rapture theory. Ibig sabihin, teorya lang. Teorya lang. Hindi po siya talaga doktrina. Kaya po rapture theory ang tawag nila dyan. Pastor, theory lang, pero naging doktrina na. Naging doktrina talagang. So, naging mali na po. So, balikan natin, Pastor. Yung premillennialism na nauna, tinuturo, pagbalik ni Kristo, mag-ari sa 1,000 taon. Yan po ang isa pang pag-uusapan natin. Pagdating ngayon sa dispensationalism na makabagong anyo ng premillennialism, mapakarami po na padagdag, Pastor. Oo, yung dami nilang mga dagdag na katuruan. Kumbaga ho sa computer, in-upgrade nila. In-upgrade na yan po ang papag-aralan natin sa sunod. Pastor, kung loloobin ng Panginoon, kung buhay pa ho tayo, Pastor. Opo. At kung hindi pa dumarating din ang Panginoon. No? Kasi anytime wala naman nung sinabing Hindi ko po kami mamanggit ni Pastor yung una. Sapagkat naglalagay po kami ng ng panangga. Baka naman kami pagbintangan nyo, sino ba yung mga yan? Huwag nyong gagawin yan. Binasa po namin sa Biblia, ang mga alagad ni Kristo hindi nag-aral. Kaya sasabihin nyo, kung hindi nag-aral, mahalaga po nag-aaral, pero hindi po yan bata yan. Sapagkat sinabi nga ni Pablo sa 2 Timoteo 3:7, Pastor, laging nagsisipag-aral, pero hindi nakaabot sa katotohanan. Yun po nagturo ng dispensationalism. Puro mga doktor po yan sa theology, Pastor. Oo. Pero tingnan nyo, tinuturo, maling-mali. Katulad nga ng nabanggit natin kanina, na si Hal Lindsey, na maraming aklat, pero ang mga katuruan niya doon, wala po sa Biblia, Pastor. Katang isip lang Katang isip niya lang. Dito, meron ako ilang talata dito tungkol sa katang isip. Ang isa pong liwanag ng katang isip, Pastor, invento. Oo, inimbento lang talaga. Roma 1:30. Para bang gumagawa lang ho ng pelikula? Oo. Nag-iimbento. Isipin niya, Pastor. Mag-iimbento ka ng turo, ililigaw man tao, napakalaking kasalanan. Kaya nabentang maigi po dun sa mga naniwala sa kanya, nabentang maigi ho yun. Kumita ng milyones, hindi lang milyon. No? Baka... Pastor, bago tayo magtapos, salamat at napaliwanag natin sa ating tagapakinig na hindi lamang pala yan ang school of thoughts. Oo. Para tayo maglumagi dyan at halos tayo magpakamatay na dyan. Hindi po, may nauna po, premillennialism, historical premillennialism, postmillennialism, amillennial, at ito pong kanilang tinanggap ngayon. Yung tinanggap na aral na hindi muna nila siniyasat. Ito yung dispensationalism. Nagsimula lang yan ng 1830. Pero yung kung saan pa yan nanggaling, hindi muna natin tatalakayin. Baka magulo po tayo. Yan po'y bagong turo. Kasama na po dyan Secret Rapture, Great Revelation, Antikristo, Millennial Kingdom, Resurrection, kadamdami Resurrection. Yan po ay napadagdag na sa kanilang katuruan na hindi po yan alam ng mga naunang mga lingkod ng Diyos. Hindi po nila tinuro yan. Sa mga katuwid, ang salita po ng purong salita ng Diyos ay nabahidan po ng kasinungalingan. Pastor, at pandaraya ng mga ngaral na hindi talaga sumunod sa sinabi ni Pablo
Matuto kayo sa amin. Huwag kayong hihigit sa nasusulat. Ano, Pastor? Opo. Kaya napaganda itong ating tinatalakay, Pastor. Saka na nating, yun nga, kung sinagot natin yung dalawa, meron po ba rapture? Lahat po ba ng tiyan? Yung mga Kristiyano na nasa ilalim ng dispensationalism. Mhm. Doon. So, Pero ang pinaniniwalaan natin, Pastor, tinatayuan natin yan, naniniwala tayo sa second coming. second coming. Na yung rapture na yan, simultaneously, magaganap po yan sa second coming. Sapagkat ang itinuturo ng unang Tesalonica 4 at unang Korinto Kapitulo 15 ay resurrection. Na kung saan yan ay magaganap sa second coming, na yung second coming ang huling araw. Pastor, Kumbaga ho, inilalarawan ni Pablo dun sa mga talatang yon, inilalarawan niya kung paano ang mangyayaring pagre-resurrect. Pinapakita niya kung paano yun. saka napakaliwanag po sinabi ni Pablo, then the end kami. Oo. Dahil huling araw na nga ho yun. Alam naman, dagdagan mo pa. Kung ikaw ay nanood ng pelikula at ang nakalagay doon sa Tagalog ay wakas at sa English ay the end, huwag ka mag-expect na meron pa susunod. Meron pa ho siguro yung patalastas. Huwag ka magagalit. Kasi huwag mo naman tayo masyadong Para hindi naman tayo masyadong seryoso. Hindi masyadong seryoso. Nagpapatawa. Palagay ko naman sa bagamat tayo nagkaroon ng power interruption sa ating pagsunod sa sunod natin pinaksang ito, ay marami din kayo natutuhan. Pangalawa pa, Pastor, bukod doon sa School of Thoughts na 4, doon sa ilalim ng dispensationalism, may 4 views. Diyan po nagtatalo-talo. Ang sabi nga po ng isa, dahil nga sa hindi na unawain yung tinatayuan, ay ulitin ko, bastaan niya ako, magbahalo na ang balat sa talalupan, basta at ako'y pre-trib. Hindi ko naunawaan, Pastor. Opo. Pag naituro natin, na yan po sinasabi ng kapigit ng 7 taon, hindi po yan nakasulat. Paano na yung, basta ako'y pre-trib? Sipin mo yan. Maghalo na ang balat sa talalupan, tumatayo doon sa hindi nila naunawaan, Pastor. Oh. Samantalang, nakasulat si Juan nga alagad ng Panginoon. Ako'y kasama nyo. Oo. Wala man sinabi si Juan na ako'y makakatakas. Kasama niya nga sa kapigatian. Nasa panahon siya nung kapagyatayan. Nasa panahon siya, nadananas niya. Kaya totoo ang sinabi ng Panginoon, sa sanlibutan meron kayong kapigatian. Kailan dumanas kayo ng kapigatian para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? You are appointed unto salvation or unto tribulation. 1 Thessalonians 3:3-4. Kayo nakatalaga sa kapigatian. Ba't natin tatakasan? Pero hindi tayo nakatalaga, Pastor, Opo. sa galit ng Diyos. Unang Thessalonica 5:9 Hindi tayo nakatalaga sa galit. Sapagkat, kaya nga po tayo aalis na dito, pag binuhos ng Diyos ang kanyang galit, hindi po tayo kasama. Oo. Pastor, hindi po tayo kasama. Doon tayo iniligtas sa galit. Unang Thessalonica 1:10. Si Jesus nga na nagligtas sa atin sa galit na darating. Pero hindi po sa kapigatian. Oo. Dahil dumadanas nga yung Thessalonica. Doon sa galit, doon tayo po, hindi tinalaga. Katunayan, si Pablo nga po, ang sabi niya, maganda yung ano niya ng kapighatian Maganda yung kanyang pagtanggap ng kapighatian. Sabi niya dito sa Romans chapter 5. Tignan niyo, sisimulan ko sa verse 2. Sabi niya, sa pamamagitan din naman niya'y nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 3 po ngayon, ang sabi niya, at hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. So, isang uri ho ng pamumuhay Kristiyano ang kapighatian ang tanggap po kasi ng iba ng kapighatian, negative kasi pag napipighati ka, para kang pinarurusahan ng Diyos. Dahil nga, Pastor, ang tinuro nga na ibang mga ngaral, maiiwan dito para dumanas ng mga kung sa kapighatian sa ilalim ng pamamahala ng Antikristo. Talagang tinakot nila ang tao Naman ganun. Samantalang sinabi ni Pablo sa unang Thessalonica 4:17, 18, pagdating 18, kaya mga aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hindi na sinabing, kayo yung mga takot kayo at lilitaw ng Antikristo. Baka dumating ng Antikristo, kayo magkakaroon ng kapighatian. Walang sinabing ganun
Pagdating sa 17, nasa sa Panginoon na tayo magpakailanman, sinabi niya, kaya mga aliwang Aliwan. kayo sa Talata isa't isa 18. ng mga Oo. salitang ito. Mm. Basahin niyo nakasulat. Oo. Yan ang hindi nalalaman ng ibang Kristiyano dahil hindi nga po yan ang itinuturo. Ayaw tayo magsalita ng masakit na nagtuturo ng mga ganyan, Pastor. Hindi po tinuturo na yung nakasulat, kundi yung kanilang sariling kaisipan lamang o mga katang isip lamang Gusto nila. lang nilang ikwento para ang gusto nilang, kumbaga, paaayunin nila yung talata para doon sa kinikwento nila. O, kita nyo, ito yung gusto ng Panginoon. Parang ganun noon. Pastor, pagka natalakay na natin tungkol doon sa sinasabing kapigatian na binabanggit sa Matthew 24, lalong magliliwanag ang kaisipan nila. Oo. Pastor, kato bang malapit na yung Kapigatian. kapigatian sapagkat Oo. natutupad na daw hula. Tingnan natin kung ano kung kung yun pa naganap na o hindi pa. Yan. Pastor, yan ang tumatakot sa maraming tao eh. At meron nga mga ngaral na sinasabing the most sinasabi ng kanyang pamangkin, Alin o alin. yung nangangaral sa television, the most Yung pinaka mahusay. mahusay na mga ngaral. Oo. Ang turo niya sa Matthew 24 mali Mali po rin. Oo. Salungat sa sinasabi. The most sensible. Sensible. Yan po sinasabi, Yan. the most sensible Preacher in the world. of all time. Oo. Isipin mo, Pastor, sensible. Paano magiging sensible yun ang tinuturo mo eh? Tapos na tinuturo mo sa future pa magagalap. Saan ang sense no? Hindi ba yun panliligaw? Mhm. Panliligaw po yan. At matatalakay natin sa loob ng Panginoon, Pastor. Okay. Sapagkat ito po ang isa sa mga posibleng ito. Totoo po bang malapit nang dumating ang Panginoon dahil sa nagaganap na mga hula? Yan. Magandang mga talaka yan. Totoo po ba na may 7 taong kapigatan pagkatapos ng rapture? Napatalakay natin, wala po. Oo. Wala po. Sapagkat yung rapture po, yun ang second coming. Wala na po susunod. The end na po. Kung may pagbibintangan nyo kami, ang inyong kinukanay katotohanan, yun po ang nakasulat eh. Mhm. Kaya po ang pamagat ng ating pag-aaral huwag magtuturo ng hindi Higit. nakasulat. Higit sa nakasulat. Higit sa nakasulat. Oo. Mhm. Yan po ang sabi. Ano ba talaga ang nakasulat? Ang nakasulat sa Panginoon na tayo magpakalaman. Wala pong 7 taon. Oo. Tsaka sabi ng Panginoon, pupunta siya doon, maghahanda siya. At Oo. kapag handa na ang lahat, Kukuhanin babalik niya- siya. kukuhanin Paparito sa kanya siyang sarili. muli. Oh, At kukunin niya yung kanyang sariling kanya. Oo. Oo. Upang kuhanin kayo sa akin sarili. Oo. Upang kung saan ako naroon, Hindi naman sinabing langit. ay doon din kayo doon. Walang sinabi kung saan siya naroon, doon. Pero hindi sinasabi sa langit. Oo. Wala. Huwag mo natin dagdagan ng Biblia. No? Kasi pag dinagdagan natin pastor yan, magkakaligaw-ligaw Oo. na po tayo. Well, anyway at magandang talakayan po yan. Siguro sa sa pasimula ng ating pagtatalakayan ay napakaganda po. At purihin po ang Panginoon. At pasensya na po, medyo nasira po yung ating oras dahil po dun sa pagkakaroon ng power interruption. At medyo nagkagulo po itong aming mga computer kaya medyo matagal na kabalik. So anyway, siguro po talagang itinulot din ng Diyos na mayahayag ang mga bagay na ito para magkaroon tayo ng kaliwanagan. So sa susunod po nating pagtalakay, katulad po ng aking binabanggit kanina pa na kung meron po kayong katanungan, anumang paksa na gusto nyong linawin at kukumpara ho natin sa sinasabi ng Biblia ay isulat lamang po ninyo anumang klaseng paksa na gusto nyong malinawan ay ating susurino sa banal na kasulatan. Sisikapin po namin mabigyan ng katugunan. Opo. So, ayon po sa talagang nakasulat sa Biblia. Nakasulat. Yun po ang aming sasabihin sa inyo. Kapag wala po at kinwentuhan lang namin kayo at wala po sa banal na kasulatan, hindi po totoo yun. Okay, so maraming salamat po sa inyong mga sumubaybay sa ating programa.
At muli po namin kayong aanyayahan sa darating na Miyerkules sa ganap na 3:00 din po kung hindi na po magkakaroon ng problema, no? Pasensya na po sa pasensya na po. interruption. Pasensya na po kayo. Well, anyway, naging mayaman na po mayaman naman po yung naging talakayan po natin. So, sa ating pong pagrerepaso ay at pagwawakas, siguro po naintindihan na po natin ngayon na doon sa paniniwalang pagbabalik ng Panginoon, nakita ho natin yung iba't ibang kaisipan, no? So tinitingnan natin at susuri natin kung alin dito talaga yung naangkop ayon sa sinasabi ng Biblia. At yun po yung ating sasabing kapanipaniwala. Kaya diyan po ay ating munang wawakasan ang ating pong programang ito at tayo po ay mananalangin muna. Okay, sige po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong naisip na programang ito na nais po naming ang anumang bagay na pinaniniwalaan patungkol sa iyo at sa mga bagay na kalooban mo ay nakabase sa banal na kasulatan. Sapagkat ito pong kasulatan mo ang siyang tunay na mapapanaligan at naghahayag ng katotohanan patungkol sa iyo, O Diyos. Sapagkat simula po sa paglikha hanggang sa buhay na walang hanggan, inihayag mo ang lahat ng mga bagay na dapat pong matutunan ng bawat tao. Kaya po, Panginoon, huwag mong hayaan na malagyan ng anumang maling kaisipan ang mga nakasad sa Biblia sa pamamagitan po ng mga tagapangaral ng iyong salita. Panginoon, hayaan mong mabuksan ang bawat nakikinig upang ang layuning ito, Panginoon, ay magdala sa kanila sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagpapasakop sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang bawat isa at ingatan lalo na sa ganitong kalagayan ng pandemya po ng COVID-19. Panginoon, isang prayer request po ang hinihiling dito para kay Brian at kay Billy Aquiliano na anak po ng aming kapatid. Sila po yung mga Coast Guard at sila po, Panginoon, ay magkakaroon po ng pagtitesting, swab testing. Nawa po ang kahilingan ng aming kapatid ay maging negative sila. Maging negative ang resulta ng kanilang swab testing na gagawin. Makita nila, Panginoon, na sila po ay walang COVID-19. At ngayon pa lamang, Panginoon, idinadalangin namin na pagpalain mong buhay ng mga kapatid po namin ito at magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga Coast Guard at sa kanilang pagsunod o pagtupad ng kanilang tungkulin, isama nila, Panginoon, sa kanilang pagsunod o pagtupad ay ang kanilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila hanggang sa matapos po ang swab testing na ito ay mapatunayan na sila po ay malaya sa anumang karamdaman ng COVID-19. Salamat po, ingatan mo po ang bawat isa, ingatan mo po ang aming bayan, ingatan mo po ang lahat ng tao sa buong mundo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, at niluluwalhati. Sa hapon pong ito, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng karangalan, kalwalatian, at ang kapangyarihan. Salamat po ng marami, ito po ang aming dalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. So muli po ay patuloy po nating inaanyayahan ang bawat isa na makibahagi po kayo sa talakayan at pagkakataon